Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinayagan na ng International Criminal Court na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Higit isang taon matapos pagbigyan ang hiling ng Pilipinas na ihinto ito. Hindi raw kasi kontento ang ICC sa ginawang investigasyon ng Pilipinas. Pero ang hakbang na yan, insulto raw ayon sa Department of Justice. Paniwala nito, hindi na dapat manghimasok ang ICC dahil kumalas na ang Pilipinas bilang miyembro niyan noon pang 2018. At yan po ang tinutukan ni Ian Cruz. Hindi raw kontento ang International Criminal Court sa ginawang investigasyon ng Pilipinas sa war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi raw sapat ang ginawa ng Pilipinas para tuluyang ihinto ng ICC ang kanilang investigasyon. Kaya naman pinahintulutan na ng pre-trial chamber ng ICC ang hiling ng kanilang prosecutor na magpatuloy sa sarili nilang pag-iimbestiga. Matatanda ang inihinto ng ICC ang investigasyon sa war on drugs noong November 2021 sa hiling ng Pilipinas. Sabi noon ng Pilipinas, hindi kailangan mag-imbestiga ng ICC dahil may gumaganang sistema ng hudikatura ang Pilipinas. Sa opisyal na tala, nasa 6,181 ang napatay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pero ang mga human rights group, tinatayang nasa 30,000 ang nasawi. Para kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, insulto raw ang desisyong ito ng ICC. They're insulting us. As a country, we are doing what it takes to fix the system. And we are a fully functioning judicial system. And I don't see where they will come in, what role they will play, unless they want to take over our legal system or they want to take over our country. And I don't see that happening. Giit din ni Remulla, hindi na rin naman dapat manghimasok ang ICC dahil hindi na miyembro nito ang Pilipinas matapos kumalas noon pang 2018. I do not welcome this move of theirs. And I will not welcome them to the Philippines unless they make clear that they will respect us in this regard. I will not stand for any of these antics that will tend to question our sovereignty. Hindi pa raw nakakausap ni Remulla si Pangulong Bongbong Marcos ukol sa ICC investigation. Kakausapin din daw niya ang Solicitor General para sa mga susunod na hakbang. Sa isang text message, sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na wala pa silang official copy ng ICC resolution pero gagamitin daw nila ang lahat ng legal remedies, partikular na ang pag-akyat sa usapin sa ICC Appeals Chamber. Nais daw nilang bigyang diin na ang ating sariling investigative at judicial process ang siyang dapat manaig. Iginiit din niyang maayos daw na gumagana ang ating legal system. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 Oras. Isa sa ilalim muli sa autopsy ang labi ng Pinay na ginahasa at sinagasaan sa Kuwait na darating na sa bansa mamayang gabi. Ikakasaya ng NBI alinsunod sa hiling ng pamilya na pinangakuan ng hustisya ng mismong ambasador ng Kuwait sa Pilipinas. Yan ang tinutukan live ni Chino Gaston. Chino? Mel, alas 9:30 ngayong gabi nakatakdang dumating ang eroplanong may dala ng labi ng ating kababayang OFW na si Julie Biranara na natagpo ang patay sa isang disyerto sa Kuwait noong linggo. Matyagang hinihintay ng pamilya ni Julie Biranara ang pagdating ng kanyang mga labi. Kanilang kahilingan, bigyan sila ng privacy sa panahon ng kanilang pagluluksa. Ayon kay DMW Secretary Susan Ople, hiniling din sa kanila ng mga kaanak na magsagawa ng autopsy ang National Bureau of Investigation. The family gave me permission to also share with you the information that they have requested an autopsy once the remains arrive. So magkaka-autopsy din dito sa Pilipinas to be done, I think, by the NBI. So kaya Sunday na yung start ng wake. Dahil sa gagawing autopsy, sa linggo pa raw magsisimula ang lamay para kay Ranara. Tatagal ito ng 2 linggo para mabigyan ng panahon ang mga kaanak sa probinsya na makadalo. May ginagawa ring hiwalay na pagsusuri sa kanyang mga labi ang Kuwaiti government.
Hawak na nito ang 17 taong gulang na sospek na nanggahasa, nakabuntis, nanagasa at nanunog umano sa labi ng ating kababayan. Wala pang natatanggap ang DMW sa opisyal na ulat kung paano pinatay si Ranara at kung ito nga ba ay nagdadalang tao. Sa isang liham, nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya si Kuwait Ambassador to the Philippines, Musaid Saleh Al-Thwaik. Nangako siyang mabibigyan ng hustisya si Julie B. at mapaparusahan ang pumatay sa kanya. Ipinatatawag na rin daw ng OWA ang Catalyst International Manpower Services Corporation, ang lokal na ahensyang nag-recruit kay Ranara. Pati na ang kinatawan ng Platinum International Office, ang foreign recruitment agency sa Kuwait. Isa sa mga aalamin sa investigasyon ay kung bakit hindi umaksyon ang dalawang recruitment agency, gayong nakapagsumbong pa raw si Ranara sa naranasang pagmamaltrato sa kanya ng sospek ilang araw bago siya natagpo ang patay. Sinusubukan naming kunin ang kanilang panig. In this case, nakapagsabi si Julie B. yung fears niya about the son during a phone call last Friday, no, with the family. Ang nakakalungkot lang, kung meron lang sanang mga kahit ilang araw after that, na i-report sa amin ng pamilya or ng recruitment agency na may ganun nga mga nangyayari involving the son, we could have done something. We already preventively suspended the employer because of the death of our OFW. No? At sinampahan na rin po natin ng disciplinary action against the employer. And ang possibility po dito is may kakaroon po ito ng sanction ng blacklisting dahil doon sa nangyari pong namatay. Definite na yun na blacklisted. Definite na po yun, ma'am. So, mabablacklist po natin yung employer. Sa datos ng OWA, mahigit 268,000 ang bilang ng Pinoy OFW sa Kuwait at mahigit 7 sa bawat 10 sa kanila ay mga babaeng domestic workers. Nakatakdang pag-aralan ng gobyerno ang bilateral labor agreement ng Pilipinas at Kuwait para mapatibay ang mga proteksyon na ibinibigay sa mga OFWs para hindi na maulit ang ganitong pang-aabuso. Mel, sa kabila ng sinapit ng ating kababayan, walang balak magpatupad ng deployment ban ng ating gobyerno sa Kuwait para manatiling bukas daw yung labor diplomacy at syempre manatili yung koordinasyon sa gagawing paglilitis laban dito sa minor de edad na sospek sa pagpatay sa ating kababayan. At mula rito sa Pasay City, para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Sinagip ng Philippine Coast Guard ang isang barkong pangisda ng China na inabutan ng masamang panahon sa Eastern Samar. Iimbestigahan ng 7 Chinong sakay nito kung bakit napadpad sila sa ating karagatan. May bili naman ang Pangulo sa ating Coast Guard at yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Ivan Mayrina at Mariz Umali. Structure. Oh! What are you doing? Sa gitna ng mga tensyon nagaganap pa rin sa West Philippine Sea kamakailan, ang misyon daw ng Philippine Coast Guard o PCG, nilarawan ng Pangulo na mas intense pa. Pagdidiin niya sa PCG kahapon, inaasahan daw na dedepensahan nila hindi lang ang ating mga baybayin, kundi ang bawat Pilipino. Tulad kung may banta na hindi sila makakapangisda, dapat daw laging handa, siguruhing walang masamang mangyari, hindi magkaroon ng mga pagkakamali at hindi pagkakaintindihan na maaaring magpalala sa problema sa West Philippine Sea. Nitong January 9 lang may mga mangingisdang Pilipinong itinaboy ng mga barko ng China kahit nasa ating teritoryo. Meron lamang 3 malalaki at 10 maliliit na patrol boats ang Coast Guard. At Coast Guard na rin ang nagsabi, limitadong kanilang kakayahang bantayan sa lahat ng oras ang malawak na West Philippine Sea. We cannot, of course, ascertain na in different parts ng West Philippine Sea ay may makikita tayo ng Coast Guard vessel. Pwede lang nating ma-maximize ang utilization nila. But again, hindi ko po maipangako na sa mga pagkakataon na sasabihin nila nandun lagi ang Philippine Coast Guard. Nang tanungin kamakailan ng Pangulo kung paano re-resolbahin ang pagtataboy sa mga Pilipino mangingisda, sinabi niyang nasa China ang bola dahil hindi tayo nagpapadala ng mga barko sa hindi natin teritoryo. Gaya na napagkasunduan, pinaplansya na raw ng Foreign Affairs Ministers ng dalawang bansa ang pagtugon sa tensyon sa West Philippine Sea. Pero umaasa ang Pangulo,
na manggagaling na mismo kay President Xi ang pagpigil sa pambubuli sa ating mga mangingisda. If the President Xi, puts out an order that we will not do that anymore, we will do something else, then I think it will be. I think the chain of command is fairly solid. Sa panig naman ng PCG, kinakausap na nito ang France at Japan para sa pag-upgrade at pagdagdag sa ating mga barko. Ang pagtutulungan sa karagatan pinatunayan kahapon ng Philippine Coast Guard Eastern Visayas Command na sumaklolo sa isang Chinese fishing vessel na nanganganib na lumubog sa may bahagi ng Suluan Island sa Eastern Samar. May 7 itong sakay na mangingisdang Chino. Masama raw ang lagay ng panahon, mataas ang alon at malakas ang hangin, kaya nabutas ang katawan ng fishing vessel. 4 na araw na silang palutang-lutang, nasiraan na sila ng makina, at yung angkla nila ay hindi na nila may baba. At talaga may panganib na sila ilumubog kung sila hindi masasakluluhan. Ang initial report sa amin ay pinasok na ng tubig yung barko. Kasalukuyan ang hinahatak ng Coast Guard ang barko ng mga Chino at inaasahan daw na makakarating sa Tacloban Pier alas 6 ngayong gabi. Ang tanong, ano ang ginagawa ng mga Chinong mangingisda sa ating karagatan? Napadpad lang ba sila roon? Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi raw ito ang unang pagkakataong may napadpad ng mga Chinong mangingisda sa ating karagatan. Pero pagdating nila sa Tacloban Port, ay isa sa ilalim pa rin sila sa investigasyon para malaman kung bakit sila naroon, saan sila galing, at kung tunay nga ba sila mga ordinaryong mangingisda lang. Titignan din namin siguro yung mga equipment nila kung talagang mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umalit. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Pinasinayaan na ang isa sa mga proyekto na makatutulong sa maayos sa pagsusupply ng tubig gripo. Pero basehan din ng taas singil sa tubig. Yan ay higanteng daluyan na higit 1 taon pa lang hinukay sa ilalim ng Commonwealth Avenue. Nakatutok si Maki Pulido. Magtutuloy-tuloy hanggang sa susunod na 5 taon ang dagdag singil sa tubig na mararamdaman mo simula ngayong buwan. Kung Manila Water customer ka, higit 8 pesos yan simula ngayong Enero hanggang umabot sa higit 20 pesos sa taong 2027. Kaya aabot na ng mahigit 400 pesos ang bill ng mga kumokonsumo ng 20 cubic meters. Kung Maynilad customer ka naman, higit 3 pesos muna ang dagdag singil simula ngayong Enero hanggat umabot ng halos 14 pesos sa taong 2027. Aabot na ng mahigit 500 pesos ang bill ng mga kumokonsumo ng 20 cubic meters. Ang mga taas singil na ito, pambawi raw sa ginastos ng Maynilad at Manila Water para ma-improve ang kanilang serbisyo. We need to ensure that the reliability of service. Kabilang sa ginastosan ng bagong aqueduct o 7 kilometrong daluyan ng tubig mula Lamesa Dam hanggang Ballarat Treatment Plant. Mula March 2020 hanggang August 2021, walang kamalay-malay ang mga motorista na naghuhukay na pala ang Manila Water sa ilalim ng Commonwealth Avenue. Sa lalim nitong 50 meters o sing taas ng 18 palapag, ginamitan ng tunnel boring machine at first time ginawa sa Pilipinas sa urban setting. Ginawa ito para ma-rehabilitate ang 3 lumang aqueduct ng walang water service interruption. We can shut sequentially each one of them without adversely affecting the services to our customers. We need capital to ensure that much needed water infrastructure is built. So this is an example where the tariff goes. 181 billion pesos ang malilikom na pondo ng Manila Water mula sa dagdag singil, 163 billion pesos naman sa Maynilad. Pero kung di raw tumupad sa usapan ang mga water concessionaire, may refund sa kanilang sineserbisyohan. Ino-audit po natin sila at chine-check po natin that only those that are prudent and efficient na expenses can be recovered sa ating water tariff. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Posible ring magtaas ang singil sa kuryente dahil naman sa 2 linggong maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Facility. Nakatutok si Tina Pangliban Perez. Namamahalan ka na ba sa electric bill mo? Kumanda dahil pinangangambahang tataas pa ang singil sa kuryente dahil sa nakaschedule na regular maintenance ng Malampaya Deepwater Gas to Power Project mula February 4 hanggang 18. Hindi siya magpo-produce ng gas. Yung Malampaya nade-deplete na siya.
So pababa po ng pababa yung napoproduce niya per day. Dahil wala munang natural gas galing Malampaya na magagamit sa pag-produce ng kuryente, gagamit ang mga planta ng mas mahal na alternatibong fuel. Around 40% yan of our energy requirements. Hindi pa masabi ng Meralco kung magkano eksakto ang epekto sa mga customer. Historically, every time Malampaya goes on maintenance shutdown, nagkakaroon ito ng impact sa cost. Pero ito sa paparating na February bills, hindi pa ito mag-i-impact. Nagkakaroon naman ng impact sa March. Para tuloy-tuloy at sapat ang supply ng kuryente, kabilang sa sinisiguro ng Energy Department ay wag nang sumabay sa Malampaya ang maintenance ng ibang planta. May nakareserba ring kuryente. Pero pakiusap pa rin ng DOE sa mga consumer magtipid sa kuryente. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! One after another ang blessing sa career ni kapuso actress Beauty Gonzalez. After kasi niyang dumalo sa kanyang first International Film Festival, balik taping naman siya para sa pagbibidahan niyang Kapuso series. Yan ang chika ni Katatibayan. Achievement unlocked para kay Beauty Gonzalez na makadalo kamakailan sa prestiyosong Sundance Film Festival sa Park City, Utah sa US. Tampok sa midnight section ang pelikula nila ni Jasmine Curtis Smith na In My Mother's Skin. Unang International Film Festival na dinaluhan ito ni Beauty, kaya special at priceless daw ang experience. Just to experience it with my family, nakasama ko yung daughter ko, my husband ko, and of course to showcase our Filipino talent to the whole world. Siyempre, proud na proud ako sa movie namin. And excited ako kasi yung movie namin, it's about a Filipino folklore, and then to show them and to give them a glimpse of our Filipino folklore. Dagdag tuwa at pride para kay Beauty ang natatanggap ng magandang reviews ng pelikula. They love every bit of it kasi parang slow siya, tapos bigla na lang nagugulat ka, natatakot. And they're very curious about our Filipino folklore, yung mga aswang, yung mga nasa sikadas, pag nag-iingay yon, ibig sabihin may mga multong malapit or may isang kakain ng buntis, yung mga ganon. So talagang they got very interested. From the US to the Philippines, back to taping na si Beauty para sa Kapuso series na The Stolen Life with Carla Bellana at Gabby Concepcion. Unang araw pa lang ng taping na pasabak na raw agad sila sa matinding drama at iyakan. It's a totally different experience and I just want to explore as much as I can kung anong kaya ko pang abutin at paglaruan kasi as an actor gusto mo i-try lahat eh. Fasten your seatbelt. It's gonna be a wild ride with Farah coming soon. The Stolen Life. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Bukod sa cellphone signal, dagdag susi na rin sa paghahanap ng nawawalang eroplano sa Isabela yung nasaksihan ng isang magsasaka sa barangay Di Caruyan sa Divilacan sa Isabela. Nakapag-online video rin ang isa sa mga pasahero bago sila mawala. Nakatutok si CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Wala, hindi ko makita si Sam. Hindi, nasa likod daw ito eh. Kuha ang video na ito ng isa sa 6 na sakay ng nawawalang Cessna 206 plane na may tail number RPC 1174. Ang video na ito, kuha ng isa sa mga pasahero. Ilang minuto bago maiulat na nawawala ang kanilang sinasakyang eroplano na huling na-contact noong Martes malapit sa Nagilian Bridge sa Isabela. Ipinakita ito sa GMA Integrated News ng ina ng naturang pasahero. Ang liit ng eroplano nila, Nui. Kasama raw dapat sa biyaheng yan si Ronnie Manaday, kaanak din ng isa sa mga sakay ng eroplano. Kwento niya sa panayam sa Super Radio DZBB, mas nauna raw siyang nakarating ng Kawayan, Isabela. At may nabook na ring schedule ng lipad sa ibang airline kaya nahiwalay siya ng biyahe. Pero kung papipiliin siya, mas gustuin kong sumakay na sa bangka from Cagayan to Makunakon kesa yung Cessna plane. Hindi stability yung weather dito na bigla-bigla dito may turbulence, ganon kasi because of this terrain of Sierra Madre. Hanggang sa ngayon, umaasa pa rin daw silang mahahanap ang kanilang mga mahal sa buhay.
Ngayong araw, muling sinuyod ng mga otoridad ang Nagilian, Makunakon at Divilacan sa Isabela. Bukod sa aerial search, nagsasagawa na rin ng ground search ang 95th Infantry Battalion upang mahanap ang nawawalang Cessna plane. Gumagamit na ng telescope ang mga otoridad upang mas makita nila ng malapitan ang mga kabukiran. Nakipag-ugnay na rin ang mga sundalo sa mga katutubo upang tumulong sa operasyon. Ayon kay Attorney Constante Foronda, Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, natukoy ang lugar sa dikaruyan ng isang magsasakang nakakita umano ng puting eroplano sa bahagi ng Divilacan habang papunta sa direksyon ng Makunakon Airport. It turned right towards the Pacific Ocean, made a loop, and proceeded towards the mountain. Yung observation ng farmer, the aircraft disappeared in the clouds. Ayon sa Air Force, magpapalipad sila ng drone sa mga lugar na posibleng binagsakan ng eroplano para mas madali ang paghahanap. Pagtitiyak naman ng binuong Incident Management Team, ginagawa nila ang lahat para mahanap ang nawawalang eroplano. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, kung may lakad po kayo ngayong weekend, maging I am ready dahil may ilang lugar na posibleng ulanin. Yan ay dahil sa northeast monsoon o hanging amihan at shear line. Sa datos po ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa Eastern Visayas, Panay Island, Negros Provinces at Cebu. Uulanin din ang malaking bahagi ng Mindanao. Bahagyang mababawasan ng ulan sa linggo ng umaga pero posibleng umulan ulit sa hapon at gabi. May heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya maging I am ready po sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin ang ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Quezon at natitirang bahagi ng Southern Luzon. May matitinding ulan sa Mindoro at Bicol Region. Halos ganito rin ang mararanasang panahon pagsapit po ng linggo. Sa Metro Manila, magbaon pa rin ng payong dahil hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, wala pa namang inaasahang sama ng panahon na mabubuo ngayong weekend. Pero dahil sa amihan, malalaki ang alon at delikado pa rin pumalaot sa ilang baybayin ng Luzon at Visayas. Hindi lang po pinapayagan, kundi pinagkakakitaan pa umano ni Suspended Bucor Chief Gerald Bantag ang ilang ipinupuslit na kontrabando sa Bilibid. At sa pilitan pa raw yang pinabibili sa mga inmate ayon sa isang presong malapit umano sa kanya. Yan po ang tinutukan ni John Consulta, exclusive. Dahil sa pagiging malapit daw ni na PDL Roland Villaver at Suspended Bucor Chief Gerald Bantag, binigyan raw siya ng isang assignment, ang gumawa ng pera para sa grupo ni Bantag. Inilagay na nila akong commander doon sa Kuwerna. Ako na yung ginamit nilang taga-salo ng mga kung tawagin nila mga special opera. Iyan na yung naging ko at doon ko na kita yung sistema. Iba-iba raw ang mga kontrabandong ipinapasok, pero ang may pinakamalaking kitaan ang pagpupuslit ng beer in can sa Bilibid. Yung buong isang truck na pinasok, 2,000 boxes yung nakalagay lang sa yung mga lata na can. And then yung mga yung iba-ibang alak pa. Sigarilyo, sir, parang for the base na lang yun. Ang per box, mga kung bultuhan ng bilihan, nasa mga alibot lang almost 1,000. Okay. Sa loob, umabot yan hanggang 25,000. 20,000 to 25,000. Isang kahon? Isang kahon. Ayon kay Villaver, milyon daw ang nire-remit niya linggo-linggo sa grupo ni Bantag na kung minsan siya pa mismo ang nagde-deliver. Ang mga kontrabando sa pilitan daw pinabibili sa mga inmate. Tuwing deliver, weekly, 5 million weekly ang binibigay namin sa kanya. Ako ang nagpapadeliver sa pera para sa kanya. Pag binagsak sa mga commander yon, ibabagsak din ng mga commander sa mayor. Ang mayor ang mga problema kung paano niya babayaran. Ialalatag sa mga sa mga tao. Yung mga tao hindi alam kung paano nila babayaran. Ayon sa Bucor at DOJ, gumugulong na ang investigasyon sa mga isiniwalat ni Villaver. We've looked at it already. It's a centralized system.
from the gates of Muntinlupa opening up to the delivery of this contraband. If they're able to do those things still, it means that the system is not succeeding. So we have to stop it. Dapat talaga awatin na yan. Itigil na yan, kalokohan na yan. Kusang sinuko nila eh. Hindi naman ako nag-oplan na paglilinis eh. Voluntary yan binigay ng mga PDL. Tapos tinatanong ko, saan magaling yan? Bakit ang daming ganyan? Sir, binibigay sa amin yan, binibenta. And then nga, di ba nga 1,000 ang presyo. Dapat nga ma-reform sila eh. Tapos sila pa inaabuso natin. So paano sila magre-reform kung ang pag-upo ko dito, mission failed ang Bucor. Yung dapat pangalagaan yung mga PDL. Sinisikap pa rin ng GMA News na makuha ang pahayag ni Bantag. Pero dati na niyang sinabi na planted umano ang mga kontrabandong nakuha sa bilibid matapos siyang tanggalin sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nagpaliwanag si Kapuso actor Paulo Conti sa pagsalang niya sa Fast Talk with Boy Abunda tungkol sa hindi pagbibigay ng sustento sa kanyang mga anak. At matapang niya ring isinagot ang mga issues sa kanyang love life. Ichichika sa atin yan ni Katatibayan. Parang tanda ko na para magkamali ng ganito. So, I'm fixing it. Matapos ang ilang taong pananahimik, sinagot ni Kapuso actor Paulo Contis ang ilang isyong ipinupukol sa kanya, kabilang kanyang buhay pag-ibig, sa panayam sa kanya ni Boy Abunda sa programang Fast Talk with Boy Abunda. Sobrang bigay todo naman talaga ako magmahal. Kaya lang, siguro may mga ilang bagay na hindi na alam ng publiko na mga nangyayari privately. Lahat naman ng pwedeng gawin para isave ang relasyon. Ginagawa ko yun. Fact is, lahat ng mali ko, alam ko. Kaya ako nag-sorry. Kaya nga ako lagi nagsusorry. Diretsahan siyang tinanong kung dinadalaw ba niya ang kanyang mga anak at kung nakakapagbigay sustento sa mga ito. Si Paulo ay may 2 anak sa dating EB babe na si Lian Paz na sina Sonia at Celine at sa aktres na si LJ Reyes na si Summer. Hindi. I don't give. Again, I had my reasons why, but I'm saving for them. I have some savings for them that hopefully one day I could give them straight. One day, I'm praying that that opportunity will come at masabi ko yung side ko sa kanila. Sa ngayon, wala raw relasyon si Paulo sa mga bata, pero bilang ama, gusto raw ni Paulo na makabawi. The last time I saw my Sonia and Celine, mga 6-7 years ago. Kay Summer, magto 2 years ko na siyang hindi nakakausap. I reach out though. I try to reach out, but as I always say, forgiveness takes time. Greatest fear nga raw ni Paulo ang tuluyang magalit sa kanya ang mga anak. Yung sa 2 ko, gusto kong bumawi. Sa 2. Yung kay Summer, biglaan kasi. Lahat silang 3 mahal ko, siyempre. Pero yung sa 2, yun medyo malalim-lalim na yung pagkukulang ko. So hindi ko sila masisisi. And I would like to take this opportunity to tell Lian and John, thank you for doing a great job sa mga bata. Kay Summer, ayun, may miss ko siya. Kasi, sobra. Kasi yung pandemic, lagi kong kasama yun sa taping, so, tapos biglang naputol. Pag uwi ko galing, Sorsogon, paalis na sila eh. Hiling niya raw sa mga anak. Maging magkaibigan lang tayo eventually. Okay ka na doon? Civil lang. Wag lang galit. Wag lang galit. Hindi ko kailangang mahalin nila ako. Kasi hindi ko yun masisisi. Mapapanood ang part 2 ng panayam ni Boy Abunda kay Paulo sa Lunes. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Woo! Ang bigat, ha?
And that's my Friday, chika. Ano ba yan, guys? Pa-weekend na tayo. Dapat happy tayo, guys. Ako si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso. Miss Mel, Miss Vicky. Happy na kami. weekend, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.